Pagbalik ni Santiago sa sariling bahay, bumungad sa kanya ang bangungot na hindi niya kailanman inakala. Ang anak niyang si Maya ay ikinulong at sinaktan sa isang lihim na silong. Habang unti-unting nabubunyag ang mga ebidensya, natuklasan niyang ang likod ng pagtataksil ay ang mismong asawang pinagkatiwalaan at ang kaibigang itinuring na kapatid. Ngunit paano kung ang huli mong natuklasan ay sapat para wasakin ang lahat ng pinaghirapan mo o iligtas ang tanging mahalaga sa buhay mo? Isang mapagpalang gabi, mga mahal naming kasama. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang pinakadelikadong halimaw ay nagtatago sa ilalim ng pinakamagandang maskara? Sinasabi nila, lahat ay kayang isakripisyo ng isang ama para sa kinabukasan ng kanyang anak. Pero paano kung sa sobrang pagtuon niya sa pagbuo ng isang imperyo, hindi niya namalayang ang kanyang pinakamahalagang yaman ay unti-unti nang ginigiba sa sarili niyang pamamahay? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Santiago sa kabanatang pinamagatang Ang Madilim na Sikreto sa Basement. Ang marahan na pag-ungol ng bakal na tarangkahan ng mansyon sa Forbes Park ay musika sa pandinig ni Santiago de la Cruz pagkatapos ng 2 linggong paglalakbay sa iba't ibang sulok ng Asya para sa negosyo. Wala nang masasarap pa sa pakiramdam ng pag-uwi. Ang bango ng bagong tabas na damo sa hardin at ang malamig na hangin ng gabi sa Maynila ay tila yumayakap sa kanyang pagod na katawan. Habang maingat na ipinaparada ng driver ang kanyang itim na sedan sa harap ng malaking pinto, tanaw na niya ang figura ng kanyang asawa, si Isabela, na naghihintay sa pasukan. Perpekto, gaya ng dati. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang malaporselanang kutis. Ang mahaba at itim nitong buhok ay nakalugay sa kanyang balikat at ang nangiti nito ay kasing liwanag ng mga ilaw sa kanilang garahe. "Welcome home, mahal," bati ni Isabela. Ang boses ay malambing at puno ng pagkasabik. Sinalubong siya nito ng isang mahigpit na yakap at isang magaan na halik sa pisngi. Niyakap niya ito pabalik. Nilanghap ang pamilyar na amoy ng mamahaling pabango nito. "I missed you," sagot ni Santiago. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimula nang maglibot sa loob ng malawak nilang sala. Ang lahat ay nasa ayos. Ang mga muebles na gawa sa nara ay makintab. Ang sahig na marmol ay kumikinang. At ang malaking chandelier ay nagbibigay ng marangyang liwanag. Ngunit may kulang. May isang maliit na presensya na dapat ay tumatakbo na ngayon para salubungin siya. "Where's Maya?" tanong niya. Ang unang-unang hinahanap ng kanyang puso. Ang ngiti sa labi ni Isabela ay hindi nagbago, ngunit may bahagyang pagbabago sa kislap ng mga mata nito. "Tulog na, mahal. Medyo napagod yata sa paglalaro kanina. Alam mo naman ang batang yon, napakalikot." Kumunot ang noo ni Santiago. "Tulog na? Pero 8:00 pa lang ng gabi." Kadalasan hinihintay niya ako. Isang magaan na tawa ang kumawala mula kay Isabela. Hinawakan nito ang kanyang braso at marahan siyang hinila papasok. "Hayaan na muna natin siya, Santi. I was a bit strict with her today." Nagkalat na naman sa art room niya. "I told her to sleep early as a lesson. Halika, ipaghahanda kita ng paborito mong tsaa." May kung anong hindi tama. Isang maliit na tinig sa kanyang isipan ang bumubulong, ngunit pinili niyang huwag itong pansinin. Marahil ay pagod lang siya. Marahil ay tama si Isabela. Siya ang wala sa bahay ng 2 linggo. Ano nga ba ang alam niya sa nangyayari sa araw-araw? Sinundan niya ang kanyang asawa patungo sa kusina, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa hagdanan na papunta sa ikalawang palapag sa kwarto ng kanyang anak. Ang katahimikan ng bahay ay hindi nakakapagpanatag. Ito ay nakakabingi. Dati, ang bahay na ito ay puno ng ingay ng maliliit na paa ni Maya na naghahabulan o ng malakas nitong tawa habang nanonood ng cartoons.
Ngayon, parang isang museo. Maganda, ngunit walang buhay. Here, sabi ni Isabella, iniaabot sa kanya ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang ngiti nito ay perpekto pa rin. Uminom ka muna para mag-relax ka. I'll tell the maids to bring your luggage upstairs. Kinuha ni Santiago ang tasa, ngunit hindi ito ininom. Inilapag niya ito sa marmol na countertop. Gusto kong makita si Maya. Santi, mahal. Pagsisimula ni Isabella, ang tono ay nag-aalala. Huwag na muna nating gisingin. Baka maging cranky palalo. Hindi ko siya gigisingin. Sisilipin ko lang. Mariing sabi ni Santiago. Ang pagod sa kanyang katawan ay napalitan ng pamilyar na tigas ng isang CEO na sanay masunod. Nagbuntong hininga si Isabella na para bang sumusuko sa isang makulit na bata. Alright, kung yan ang gusto mo. Nagsimulang maglakad si Santiago patungo sa hagdanan, ngunit sa kalagitnaan ng sala, isang tunog ang pumukaw sa kanyang pansin, isang mahinang kaluskos. Nagmula ito sa direksyon ng pasilyo na patungo sa kusina, malapit sa isang pinto na bihirang buksan. Ang pinto papunta sa basement. Huminto siya. Pinakinggan niyang mabuti. Narinig niya itong muli. Parang kuko na kumakaskas sa kahoy. Mahina, ngunit desperado. Ano yon? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa pinto. Nakita niya ang pagdaan ng anino ng pagkataranta sa mukha ni Isabella bago ito muling ngumiti. Ah, yan ba? Baka dagal lang yan, mahal. Alam mo naman, malaki ang bahay. I'll call pest control tomorrow. Hindi. Hindi yun tunog ng daga. Mas may bigat. Mas may lungkot. Naglakad siya papalapit sa pinto ng basement. Ang pinto ay laging naka-unlock dati. Ngunit ngayon ay nakita niya ang isang bagong kandado na nakakabit dito. Isang makapal na padlock. Bakit may kandado ito? Tanong ni niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Para sa safety, mahal. Mabilis na sagot ni Isabella. Sumusunod sa kanya. Baka maligaw si Maya dyan. Delikado. Hindi na siya nakinig. Inilapat niya ang kanyang tainga sa matigas na kahoy ng pinto. At doon, sa gitna ng katahimikan, narinig niya ito ng malinaw. Isang hikbi. Isang napakahinang hikbi ng isang bata. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Sa isang iglap, ang lahat ng pagod, ang lahat ng pagdududa ay naglaho. Isang primal na galit at takot ang pumalit. Isabella, buksan mo to. Utos niya, ang boses ay mababa at mapanganib. Santi, ano ka ba? Walang tao dyan, nabibingi ka lang sa pagod. Sabi ni Isabella, sinusubukang hawakan ang kanyang braso. Tinabig niya ang kamay nito. Sinabi kong buksan mo. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Napaatras si Isabella, ang muka ay puno ng takot o pagpapanggap. Nawawala ang susi, mahal. Hindi ko alam kung saan ko nailagay. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Santiago. Bumalik siya sa sala, kinuha ang isang mabigat na metal na palamuti mula sa isang mesa at bumalik sa harap ng pinto. Walang pag-aalinlangan. Ibinuwelo niya ito at buong lakas na inihampas sa kandado. Isang malakas na kalabog. Tapos isa pa. At isa pa. Ang kahoy sa paligid ng kandado ay nagsimulang mabasag. Sa ikaapat na hampas, bumigay ang pinto at bumukas ng bahagya. Itinulak niya ito ng malakas. Isang alon ng malamig at mabahong hangin ang sumalubong sa kanya. Amoy ng alikabok, amoy ng luma, at amoy ng kalungkutan. Binuksan niya ang flashlight ng kanyang telepono at itinutok ang liwanag nito sa madilim na hagdanan pababa. Maalikabok, puno ng agiw, at sa dulo ng hagdanan, sa isang sulok, sa tabi ng mga lumang kahon at sirang kasangkapan, ay may isang maliit na anyo. Isang maliit na batang babae na nakaupo sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod.
Nakasuot ito ng isang lumang bestida na masyadong malaki para sa kanya. Ang dati masigla at mamula-mulang pisngi nito ay humpak. Ang kanyang buhok ay magulo at nang dahan-dahan itong mag-angat ng tingin, ang mga mata nito ay puno ng takot. Si Maya, ang kanyang Maya, bumagsak ang palamuti mula sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ginising siya mula sa isang masamang panaginip. Maya, ang nanginginig niyang bulong. Dali-dali niyang tinakbo ang mga baitang ng hagdan. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak. Ang liwanag mula sa kanyang telepono ay nagpakita ng mga pasa sa braso nito at isang gasgas sa pisngi. Ang kanyang anak ay nanginginig sa takot at ginaw. Papa? Bulong ng bata. Ang boses ay halos hindi marinig. Isang hindi maipaliwanag na sakit ang dumurog sa puso ni Santiago. Binuhat niya ang kanyang anak. Ang gaan nito, napakagaan, na para bang isang babasaging manika. Mahigpit niya itong niyakap. Nararamdaman ang matutulis na buto sa likod nito. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin pabalik sa itaas ng hagdanan. Doon, nakatayo sa liwanag ng pasilyo, si Isabela. Ang mukha nito ay hindi na nagpapanggap. Wala nang nangiti, wala nang pagkukunwaring pag-aalala. Ang nakita niya sa mga mata nito ay isang malamig at blankong ekspresyon. Niyakap ni Santiago ang kanyang nanginginig na anak, habang ang apoy ng galit na hindi niya panaramdaman kailanman ay nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Tinutupok ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang anak, pagkatapos ay sa babaeng nakatayo sa itaas. Sa isang boses na halos pabulong, ngunit puno ng bigat ng isang sumpang hindi mababali, tinanong niya ang kanyang anak. Sino ang gumawa nito sa iyo, anak? Kahit po ka, hindi kumurap si Santiago. Ang bigat ng katawan ni Maya sa kanyang mga braso ang tanging nagpapatunay na totoo ang lahat ng ito. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib, isang ritmo ng galit at sakit. Sa itaas ng hagdanan, ang anyo ni Isabela ay isang madilim na silueta laban sa liwanag. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Dahan-dahan at may sukdulang pag-iingat na parabang si Maya ay gawa sa babasaging salamin. Tumalikod siya at nagsimulang umakyat mula sa madilim na basement. Bawat hakbang pataas ay parang isang hakbang palayo sa impyerno. Ngunit alam niyang ang demonyo ay nakasunod sa kanyang likuran. Nilagpasan niya si Isabela na para bang hindi ito umiiral. Hindi niya ito tiningnan. Hindi niya ito kinibo. Ang buong atensyon niya ay nakatuon sa maliit na nilalang na nakasubsob ang mukha sa kanyang dibdib. Dinala niya si Maya dire-diretso sa maluwag na banyo ng master's bedroom, ang lugar na dapat sana ay santuwaryo nila. Maingat niyang ibinaba si Maya sa ibabaw ng saradong inidoro. Binuksan niya ang ilaw at sa ilalim ng matinding liwanag ng banyo, mas nakita niya ang pinsalang idinulot sa kanyang anak. Ang mga pasa na may iba't ibang kulay ng lila at dilaw ay nakakalat sa mga braso at binti nito. May mga maliliit na galos at ang pinakamasakit sa lahat ay ang kawalan ng buhay sa mga mata nito. Mga matang dati kumikinang sa tuwa at kuryosidad. Anak, bulong ni Santiago. Ang boses ay basag. Napaigtad si Maya ng akmang hahawakan niya ito. Umatras ito ng bahagya. Isang kilos na bumaon na parang punyal sa puso ng kanyang ama. Hindi na siya nagsalita. Kumuha siya ng isang malinis na bimpo. Binasa ito ng maligamgam na tubig at dahan-dahang sinimulang linisin ang mga dumi sa muka at braso ng kanyang anak. Ang kanyang mga kamay, na sanay pumirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon, ay nanginginig ngayon habang ginagawa ang pinakasimpleng gawain. Bawat dampi ng bimpo sa balat ni Maya ay isang paalala ng kanyang pagkukulang. Bawat pasa ay isang akusasyon. Nang matapos,
Binalot niya si Maya sa isang makapal at malambot na tuwalya. Binuhat niya itong muli at dinala sa kama. Kinumutan niya ito ng maigi, ngunit ang panginginig ng bata ay hindi tumigil. Hinalikan niya ito sa noo. "Magpahinga ka lang, anak. Nandito na si Papa. Hindi na kita iiwan," bulong niya. Isinara niya ng marahan ang pinto ng kwarto at sa pagpihit niya, ang kalungkutan sa kanyang mukha ay napalitan ng isang maskara ng purong galit. Hinarap niya ang babaeng naghihintay sa labas ng pinto, si Isabela, na ngayon ay may mga luha ng tumutulo sa mga mata. "Santi, let me explain." Panimula nito, ang boses ay nanginginig. Hindi siya sumagot. Naglakad siya pababa patungo sa sala at sumunod ito sa kanya. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat paghinga ay malalim. Huminto siya sa gitna ng sala at hinarap ito. "Ipaliwanag mo," sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. "Ipaliwanag mo sa akin kung bakit ang anak ko ay nakakulong sa basement na parang hayop. Ipaliwanag mo kung bakit puro pasa ang katawan niya. Ipaliwanag mo, Isabela." Ang huling salita niya ay isang sigaw, malakas, nanggagalayti, at puno ng sakit na sumira sa artipisyal na katahimikan ng mansyon. Ang mga balikat ni Isabela ay nagsimulang manginig. At pagkatapos, sa isang iglap, bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa malamig na sahig na marmol. Ang kanyang mga kamay ay tumakip sa kanyang mukha habang ang mga hikbi ay marahas na kumakawala mula sa kanyang lalamunan. Ito ay isang eksena ng ganap na pagkasira. Isang larawan ng isang babaeng nasa dulo ng kanyang pasensya. "Hindi ko siya sinaktan, Santi. Maniwala ka." Sigaw niya sa pagitan ng kanyang mga pag-iyak. "Hindi ko kayang gawin yon. Mahal ko si Maya na parang tunay na anak." Tumayo lang si Santiago, hindi natinag sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. "Kung gayon, ano ang tawag mo sa mga pasa sa katawan niya? Sa takot sa mga mata niya?" Itinuro ni Isabela ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha. "Ako ba? Ako ba ang sinisisi mo? Santi, wala ka rito. Hindi mo nakikita ang nangyayari sa araw-araw. Kaya nga ipaliwanag mo sa akin." "Nagwawala siya," ang sagot ni Isabela. Ang boses ay puno ng desperasyon. "Simula nang lagi kang wala, nag-iiba ang ugali niya. Nagiging marahas siya. Sinusugatan niya ang sarili niya. Ang mga pasang nakita mo, siya ang may gawa niyan. Itinutulak niya ang sarili niya sa mga pader. Ibinabagsak ang mga gamit. Hindi ko na alam ang gagawin ko." Ang bawat salita ay isang perpektong pag-atake sa pinakamalaking kahinaan ni Santiago. Ang kanyang pagkakasala sa pagiging isang amang laging wala. Isang bahagi niya ang gustong paniwalaan ang sinasabi nito. Isang desperadong bahagi na gustong isipin na may ibang paliwanag bukod sa halimaw na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. "At ang basement?" tanong niya. Ang boses ay mas mahina na, nilalamon ng pagdududa. "Nagkulong siya doon kanina, pagkatapos kong pagsabihan, dahil sa pagkakalat niya sa art room." Humihikbing sabi ni Isabela. "Sinubukan ko siyang pakiusapan pero ayaw niyang lumabas. Akala ko, hahayaan ko lang siyang mapag-isa para kumalma. Isang pagkakamali, oo, inaamin ko. Isang malaking pagkakamali na hindi ko siya pinilit. Patawarin mo ako, mahal. Pagod na rin ako." Ang kanyang pag-iyak ay naging isang mahinang panaghoy. Ang kanyang pag-arte ay walang kapintasan. Siya ang biktima, isang ina-inahan na sinubukan ng lahat, isang asawang naiwang mag-isa sa responsibilidad. Tinitigan siya ni Santiago. Tinitigan niya ang babaeng pinakasalan niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang anak. Nakita niya ang mga luha, narinig niya ang sakit sa boses nito. Ngunit pagkatapos, naaalala niya ang itsura ni Maya, ang payat na katawan, ang gutom, ang matinding takot sa mga mata nito nang makita siya.
Iyon ay hindi takot ng isang batang nagtatantrums. Iyon ay takot ng isang presong nakakita ng kanyang tagapagligtas. Ang katotohanan ay naroon sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit ang laso ng pagdududa na itinanim ni Isabela ay nagsisimula ng kumalat. Nanatili siyang tahimik, pinoproseso ang lahat. Ang kanyang pananahimik ay tila nagbigay ng lakas ng loob kay Isabela. Dahan-dahan itong tumingala. Ang mga mata ay namumugto at puno ng pagsusumamo. "Santi," sabi nito sa nanginginig na boses, "kung ayaw mong maniwala sa akin, may isang tao na makakapagpatunay. May isang taong nakakakita kung paano ko alagaan si Maya, kung gaano ko siya kamahal." Hindi umimik si Santiago, naghihintay. Tumingin si Isabela ng diretso sa kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay matatag sa kabila ng mga luha. "Tanungin mo si Ricky." Ang pangalan ay tumama kay Santiago na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Si Ricky, si Attorney Ricardo Robles, ang kanyang matalik na kaibigan, ang ninong ni Maya, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng higit pa sa kapatid. Siya ang saksi ko. Pagpapatuloy ni Isabela, ang boses ay nagkaroon ng bahagyang kumpiyansa. Madalas siyang dumalaw dito kapag wala ka. Nakikita niya ang lahat. Alam niya kung gaano kahirap alagaan si Maya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Si Santiago ay natigilan, hindi makagalaw. Ang pagbanggit sa pangalan ni Ricky ay isang henyong galaw. Isang galaw na hindi niya inaasahan. Upang hindi paniwalaan si Isabela, kailangan din niyang hindi paniwalaan ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Tinitigan niya ang kanyang asawa, ang umiiyak, kaawa-awang babae sa sahig. At sa unang pagkakataon, hindi isang naglulukhang asawa ang nakita niya. Nakita niya ang isang tuso at mapanganib na kalaban. Napagtanto niya na ang digmaang ito ay hindi lalabanan ng sigaw at galit. Lalabanan ito sa anino, kung saan ang mga kasinungalingan ay nag-aanyong katotohanan. Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng kanilang dining hall ay tila isang pangungutya. Ang lahat ay maliwanag at payapa. Isang kasinungalingan. Naupo si Santiago sa kabisera ng mahabang lamesa, katulad ng dati. Sa kanyang harapan, naroon ang isang perpektong almusal na inihanda ng mga katulong. Garlic rice, tapa, itlog at sariwang prutas. Ang amoy ng kapeng barako ay pumupuno sa hangin. Ngunit para kay Santiago, ang lahat ng ito ay walang lasa. Ang bawat pagsubo ay parang pagkain ng abo. Ilang sandali pa, pumasok si Isabela, bihis na bihis sa isang mamahaling silk robe. Ang pamumugto sa kanyang mga mata ay bahagya na lamang makita. Ngumiti ito ng matamis kay Santiago. Isang ngiti na may bahid ng pag-aalala at pag-asa. "Good morning, mahal." Bati nito sa malambing na boses. "Kamusta ang tulog mo?" Itinabi ng katulong ang upuan para sa kanya at naupo ito sa kanan ni Santiago. Kinuha niya ang kamay ng asawa at marahang pinisil. "Hindi ako masyadong nakatulog," sagot ni Santiago. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. "Iniisip ko ang lahat." Nagbaba ng tingin si Isabela. "Santi, patawarin mo ako kung..." "Huwag na!" Putol ni Santiago sa isang tono na hindi galit kundi pagod. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata nito. Marahil ay tama ka. Wala ako dito palagi. Hindi ko alam ang buong kwento. Siguro, nag-overreact lang ako dahil sa pagod at pag-aalala." Ang bawat salita ay parang lason na lumalabas sa kanyang bibig, ngunit kailangan niyang lunukin ang sariling pride. Kailangan niyang itanim ang binhi ng kapayapaan para makakilos siya sa dilim. Isang malaking buntong hininga ng ginhawa ang kumawala kay Isabela. Ang tensyon sa kanyang mga balikat ay nawala. "Sinasabi ko na nga ba, mahal?" sabi nito. Ang mga mata ay muling nagkaroon ng kislap. "Naiintindihan ko.
Natural lang na mag-alala ka. Ang mahalaga, magtulungan tayo para kay Maya. Tumango si Santiago, kunwari sumasang-ayon. Oo, magtulungan tayo. Ilang sandali pa, inihatid ng yaya si Maya sa hapag. Tahimik itong naupo sa kanyang silya. Hindi ito tumitingin kanino man. Ang mga mata ay nakatutok lamang sa platong na sa kanyang harapan. Hindi niya ginalaw ang kanyang pagkain. Tumingin si Santiago sa kanyang anak at ang galit na pilit niyang itinatago ay muling umakyat sa kanyang lalamunan. Ngunit huminga siya ng malalim at ngumiti. Maya anak, tawag niya. Gusto mo bang mamasyal tayo mamaya? Tayong dalawa lang. Bibilhan kita ng bagong mga laruan at pangkulay. Sa unang pagkakataon, nagangat ng tingin si Maya. May bahagyang kislap sa kanyang mga mata, isang kislap ng pag-asa, bago ito muling yumuko na para bang natatakot na baka isang panaginip lang ang lahat. Isang magandang ideya yan, mahal, sabi ni Isabela. Pumapalakpak pa na parang isang batang natutuwa. Go, spend time with your princess. Spoiled mo muna. You both deserve it. Tumango muli si Santiago. Isang malamig na ngiti ang nanatili sa kanyang labi. Ang laro ay nagsimula na. Makalipas ang ilang oras, sakay na sila ng kotse. Sa labas, ang tanawin ng Makati ay mabilis na dumadaan. Ngunit hindi sila papunta sa isang toy store. Habang si Maya ay tahimik na nakaupo sa likod, hawak ang isang lumang manika. Pasikretong tinatawagan ni Santiago ang isang numero sa kanyang telepono. Dora Santos, sabi niya sa mahinang boses. Santiago de la Cruz ito. Papunta na kami dyan. Siguraduhin mong walang ibang pasyente sa klinika mo pagdating namin. This is urgent and confidential. Ang St. Luke's Medical Center sa BGC ay abala gaya ng dati. Ngunit gaya ng kanyang utos, ang pribadong klinika ni Dr. Elena Santos, isang respetadong pediatrician at matagal ng kaibigan ng pamilya, ay walang katao-tao. Sa loob ng maliwanag at malinis na silid, maingat na sinuri ni Dr. Santos si Maya. Si Santiago ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Pinapanood ang bawat kilos ng doktora. Ang bawat paghawak ni Dr. Santos sa mga braso ni Maya, ang bawat pagtingin sa mga mata nito, gamit ang maliit na ilaw, ay nagpapabigat sa paghinga ni Santiago. Nang matapos ang pagsusuri, kinausap ni Dr. Santos si Maya sa isang malumanay na paraan. Binigyan ito ng lollipop at pinaupo sa isang sulok na may mga laruan. Pagkatapos ay humarap siya kay Santiago. Ang kanyang propesyonal na ngiti ay naglaho, napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Santi, umupo ka, sabi niya. Umupo si Santiago, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang physical findings ay malinaw. Panimula ng doktora, binubuklat ang kanyang mga tala. Mayroon siyang multiple contusions, mga pasa, in different stages of healing. Ibig sabihin, hindi ito nangyari ng sabay-sabay. Paulit-ulit ito. Napapikit si Santiago. She's also clinically underweight. May mga senyales ng malnutrition. Pagpapatuloy nito. Pero ang mas ikinababahala ko, Santi, ay hindi ang mga pisikal na sintomas. Tumingin si Dr. Santos kay Maya na tahimik na naglalaro. Tignan mo siya. Walang eye contact. Delayed ang verbal responses niya. Meron siyang flat affect. Isang sintomas ng matinding psychological trauma. Ang batang ito ay hindi lang sinasaktan. Tinatakot siya. Araw-araw. Bawat salita ng doktora ay isang matulis na kutsilyo na paulit-ulit na itinarak sa puso ni Santiago. Ang mga kasinungalingan ni Isabela ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Gaano nakatagal? Nanginginig na tanong ni Santiago. Tumingin ng diretso si Dr. Santos sa kanyang mga mata. Base sa mga nakikita ko, hindi ito usapin ng linggo, Santi. Buwan. Ilang buwan na itong nangyayari. Isang nakabibinging katahimikan ng namayani. Ang tanging maririnig
ay ang mahinang tunog ng mga laruan ni Maya. Naramdaman ni Santiago na parang umiikot ang buong silid, ilang buwan. Habang nagpapakasasa siya sa tagumpay ng kanyang negosyo sa ibang bansa, ang kanyang anak ay nabubuhay sa isang impyerno sa sarili nilang pamamahay. Nang makalabas sila ng ospital at makasakay sa kotse, tulog na si Maya sa likod, yakap pa rin ang lollipop na bigay ng doktora. Ang pagod at takot ay kitang-kita sa kanyang munting mukha kahit sa pagtulog. Huminto si Santiago sa parking lot. Hindi niya pinaandar ang makina. Nakatitig lang siya sa refleksyon ng kanyang sarili sa manibela. Nakita niya ang isang estranghero, isang lalaking nabigo, isang amang inutil. Pagkatapos ay tumingin siya sa rearview mirror sa natutulog na anghel sa likod. Nakita niya ang lahat ng nawala. Ang mga ngangiti, ang mga tawa, ang ningning sa mga mata. Isang malamig at matigas na determinasyon ang pumalit sa sakit sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang manibela ng napakahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ito na ang huli. Ito na ang huling pagkakataon na may mananakit sa kanyang anak. Hindi na siya aasa sa pulis o sa mga abogadong maaaring bilhin. Siya mismo ang gagawa ng paraan. Sisirain niya ang sino mang nasa likod nito. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan ang kanyang opisina. Hindi niya tinawagan si Ricky. Nag-dial siya ng isang pribadong numero. Isang security consultant na dati niyang kinuha para sa kanyang kumpanya. Nang may sumagot sa kabilang linya, ang boses ni Santiago ay kalmado, malamig, at puno ng awtoridad na kayang magpatumba ng isang imperyo. Kailangan kong mapuno ng kamera ang buong bahay ko. Sabi niya, walang paligoy-ligoy. Bawat sulok, audio at video, at kailangan niyang hindi malaman. Hindi nagtagal, ang mansyon ng mga De La Cruz ay napuno ng mga taong nakauniforme. Sila ay mga technicians mula sa isang high-end security firm sa ilalim ng utos na mag-upgrade ng buong sistema ng seguridad ng bahay. Para kay Isabela, ito ay isang maliit na abala, isang karagdagang pagpapakita ng pagiging security conscious ng kanyang asawa. Para kay Santiago, ito ang paglalatag ng kanyang bitag. Sa loob ng 2 araw, bawat sulok ng mansyon ay nilagyan ng mga pinakamaliit at pinakamodernong kamera na halos hindi mo mapapansin, nakatago sa mga palamuti, sa mga smoke detector, maging sa mga frame ng litrato. Ang bawat salita, bawat bulong, ay kayang-kaya ng marinig. Ang bahay niya ay naging isang hawla at siya ang tagabantay. Nagsimula ang kanyang dobleng buhay. Sa umaga, siya pa rin si Santiago de la Cruz, ang kinatatakutang CEO ng De La Cruz Holdings. Nakaupo sa dulo ng isang mahabang mahogany table sa boardroom, napapaligiran ng mga ehekutibong nag-uulat tungkol sa kita, pagkalugi, at mga bagong merkado. Ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Mr. Chairman, sabi ng kanyang Chief Financial Officer, our projections for the next quarter show a potential 5% increase in net profit contingent on the Singaporean merger. Good, sagot ni Santiago. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa lalaki. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang kanyang telepono ay nakastream ng live feed mula sa kanilang sala. Nakikita niya si Maya na nag-iisang nakaupo sa sahig, naglalaro ng mga bloke, habang si Isabela ay abala sa pakikipag-usap sa telepono, tumatawa ng malakas sa kausap nito, hindi man lang sinusulyapan ng bata. Sir? Tanong ng isa pang board member. Hinihingi po namin ang inyong desisyon tungkol sa alok ng mga Lee. Saglit na natigilan si Santiago. Binalik niya ang kanyang isip sa kwartong kinaroroonan niya. Sa isang iglap, ang CEO sa loob niya ay muling nabuhay. Reject their offer. Give them a counter-offer. 15% higher. They need us more than we need them. Next. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng awtoridad. Walang bakas ng kaguluhan sa kanyang isip. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat segundo na ginugugol niya sa turing iyon ng bakal at salamin
ay parang isang pagtataksil sa kanyang anak na naiwan sa pugad ng ahas. Pagsapit ng gabi, ang pagpapanggap ay nagpapatuloy. Sa hapagkainan, siya ay isang asawang nakikinig sa mga kwento ni Isabela tungkol sa kanyang araw, sa mga kaibigang nakatsismisan, sa bagong koleksyon ng isang sikat na designer. Ngumingiti siya, tumatango, ngunit ang kanyang mga mata ay laging bumabaling kay Maya. Isang gabi, habang naghahapunan, napansin niyang hindi ginagalaw ni Maya ang gulay sa kanyang plato. "Maya anak, ubusin mo yan. It's good for you," malumanay na sabi ni Santiago. Umiling si Maya. "Mahal, hayaan mo na. Ako na ang bahala," sabi ni Isabela. Ngumingiti ng matamis kay Santiago. Pagkatapos ay bumaling siya kay Maya. Ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang labi. "Baby girl, pag hindi mo inubos yan, hindi ka bibigyan ni Mama ng dessert mamaya." Parang walang mali siya. Isang normal na paraan ng pagdidisiplina. Ngunit ng gabing iyon, nang si Santiago ay nasa kanyang study na, binalikan niya ang recording. Ni-zoom in niya ang kuha ng kamera. Nakita niya ang eksena ng malinaw. Habang nakangiti si Isabela, ang kamay nito sa ilalim ng mesa ay mariing kinukurot ang hita ni Maya. Nakita niya ang mabilis na pagngiwi ng kanyang anak sa sakit bago ito muling bumalik sa blangkong ekspresyon. Isang mainit na galit ang kumulo sa kanyang dibdib. Suklam. Iyon ang salita. Isang matinding suklam para sa babaeng natutulog sa kabilang kwarto. Ang kanyang study ay naging kanyang war room. Pagpatak ng hating gabi, kapag ang buong bahay ay tahimik na, binubuksan niya ang maraming monitor na nakakonekta sa sistema. Ang mga dingding ng kanyang opisina ay nagiging isang bintana sa bawat madilim na sikreto ng kanilang pamamahay. Umiinom siya ng itim na kape, ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat, pinapanood ang bawat anino, pinakikinggan ang bawat kaluskos, nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita sa liwanag ng araw. Nakikita niya si Isabela na dumadaan sa kwarto ni Maya at biglang pinapatay ang nightlight, iiwan ng bata sa ganap na kadiliman. Naririnig niya ang mga bulong nito kapag akala niya'y walang nakakarinig. Walang may gusto sa mga batang pasaway. Baka iwan ka rin ng papa mo, katulad ng ginawa ng totoo mong ina. Ang bawat recording ay isang ebidensya. Ang bawat video clip ay isang pako na idinadagdag niya sa kabaong na inihahanda niya para kay Isabela. Ngunit kulang pa. Kailangan niya ng isang bagay na hindi matatawaran. Isang bagay na sisira dito nang walang anumang duda. Isang gabi, habang pinapanood niya ang monitor na nakatutok sa patio, nakita niya si Isabela na may kausap sa telepono. Nakatalikod ito sa kamera, ngunit ang kilos ng kanyang katawan ay puno ng pananabik at lihim. Pinalakas ni Santiago ang audio, sinasala ang ingay ng mga kuliglig sa hardin. "O, sigurado ako," narinig niyang sabi ni Isabela. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Wala siyang kahit anong hinala. Akala niya talaga ang anak niya ang may problema. Isang mapanlibak na tawa ang sumunod. Napaka-inosente ng mahal kong asawa. Ang tanging nakikita niya ay ang mga numero sa kanyang negosyo. Hindi niya nakikita ang nangyayari sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Nagpatuloy ang pag-uusap. Mga salitang puno ng panunuya tungkol kay Santiago. Mga planong pampinansyal. Mga pangalan ng bangko. Ngunit sino ang kausap nito? Ang boses sa kabilang linya ay hindi malinaw. Pagkatapos, isang pangungusap mula kay Isabela ang nagpatigil sa paghinga ni Santiago. Gaya ng usapan natin, tuloy-tuloy lang ang pagbigay ko sa kanya ng specialty ko. Konting panahon na lang, mas bibilis ang paghina ng kanyang katawan. Aakalain ng lahat na matay siya sa stress. At pagkatapos, sa atin na ang lahat. Specialty. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng bungo ni Santiago. Ang tsa, ang paborito niyang tsa
na laging inihahanda ni Isabela para sa kanya tuwing umaga at bago matulog. Ang tsaang, sinasabi nitong pamparelax. Bigla niyang naramdaman ang pag-atake ng pagduduwal. Bumalik sa kanyang alaala ang mga pagkakataong nakakaramdam siya ng biglaang pagkahilo sa opisina, ang mga sakit ng ulo na isinisisi niya sa jet lag, ang kakaibang pagkapagod na hindi nawawala kahit anong pahinga ang gawin niya. Hindi lang pala si Maya ang target nito, pati rin siya. Kinabukasan, ang tasa ng tsaang iniabot sa kanya ni Isabela ay parang isang kopita ng lason. Ang nangiti nito ay parang nangiti ng isang kamatayan. "Drink up, mahal," sabi nito, "para magkaroon ka ng lakas para sa buong araw." Kinuha ni Santiago ang tasa. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Tumingin siya sa mga mata nito at ngumiti. "Salamat, mahal." Itinaas niya ang tasa na para bang iinumin. Ngunit nang tumalikod si Isabela para kumuha ng tinapay, mabilis niyang isinali ng laman nito sa isang maliit na vial na nakatago sa kanyang bulsa. Habang pinapanood niya si Isabela na kumikilos sa kusina, abala sa pagiging perpektong asawa, isang malamig na katotohanan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Ang babaeng ito ay hindi lang isang mapang-abusong madrasta. Siya ay isang mamamatay tao at siya ang susunod nitong biktima. Nang gabing iyon, sa kanyang madilim na study, habang tinititigan niya ang maliit na bote na naglalaman ng likidong kulay amber, alam ni Santiago na ang laro ay nagbago na. Hindi na ito simpleng paghihiganti. Ito ay isang laban para sa kanyang buhay at para sa buhay ng kanyang anak. Pumikit siya at hinilot ang kanyang sentido. Sa isa sa mga monitor, nakita niya ang isa pang papasok na tawag sa telepono ni Isabela. Muli, lumabas ito sa patio. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa mas magandang anggulo ng kamera, kitang-kita niya ang pangalan sa screen ng telepono nito bago niya ito sagutin. Ang pangalan ay nagpatigas sa kanyang panga at nagpadilim sa kanyang paningin. Attorney Ricky Robles Anitatongo. Ang pangalan sa caller ID ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ricky, ang kanyang kaibigan, ang kanyang kapatid sa espiritu, ang lalaking kinagisnan niya, ang kanyang tiwala. Nakita niya ang tawag sa screen ng telepono ni Isabela mula sa isa sa mga nakatagong kamera sa labas ng bahay. Nagsisimula pa lang siyang mag-isip ng kung ano-ano. Isang psikolohikal na labanan ang nagaganap sa kanyang isipan. Baka aksidente lang ang tawag. Baka may importanteng bagay si Isabela na kailangan niyang ikonsulta. Ngunit ang kilos ni Isabela ay nagpawalang saysay sa lahat ng kanyang mga pag-asa. Nang masagot nito ang tawag, ang kanyang mukha na dati puno ng pambubulag ng ngiti ay napalitan ng isang ekspresyon na tila nagmula sa kanyang pinakamalalim na kawalan. Isang halo ng pagmamadali, takot at pagmamahal. "Ricky, buti na lang." Narinig ni Santiago ang boses ni Isabela. "Malapit na dahil sa lakas ng audio transmission. Huwag kang mag-alala. Malapit na." Hindi niya alam ang lahat. Hindi pa siya nakadiskubre ng kahit ano. Ang mga salitang yon ay tumusok sa puso ni Santiago na parang yelong nagliliyab. Hindi niya alam ang lahat. Hindi pa siya nakadiskubre ng kahit ano. Saan siya nagkakamali? Hindi ba niya nakita ang lahat? Ang mga kamera, ang mga recording, ang kanyang sariling mga kilos? Oo, sinunod ko ang plano. Patuloy ni Isabela. Ang special tea ay nagbibigay ng epekto. Mas mabilis kaysa sa inaasahan natin. Malapit na siya. Malapit na siyang bumigay. Hindi. Hindi maaari. Tanging ang malamig na bakal ng paniniwala ang kaya niyang isipin. Kung may kinagigiliwan siyang maniwala, iyon ay ang pagkabigla. "Mahal na mahal pa rin kita, Ricky." Bulong ni Isabela, isang boses na malambing, malambot, puno ng pagnanasa.
Nanghihina na ako sa ganitong sitwasyon. Ang hirap ng ganito. Pero gagawin ko ito para sa atin at sa ating kinabukasan. Nabalot ng kawalan ng pag-asa si Santiago. Ang boses ni Isabela ay parang pinong alikabok na dumapos sa kanyang pandinig. Ngunit ang mga salitang iyon ay parang mga maliliit na bato na bumagsak sa kanyang puso. Ang pagmamahal na yon, ang kinabukasan na yon, pinagdaanan niya ang mga salitang iyon nang paulit-ulit sa kanyang isipan, sinusubukang buuin ang larawan. At pagkatapos, tulad ng isang kidlat na bumagsak sa gitna ng isang madilim na langit, isang masakit na katotohanan ang sumilay sa kanyang isipan. Ang mga pasang nakita niya kay Maya, ang pagkasira ng kanyang sariling katawan, ang mga hindi inaasahang tawag sa telepono ni Isabela, ang mga plano, ang mga pera. Hindi lang ito tungkol sa pera, hindi lang ito tungkol sa kapangyarihan, ito ay tungkol sa kanila. Ang lalaking kausap ni Isabela, ang lalaking nagpapatuloy sa kanyang plano, ang lalaking nagbibigay ng mga direksyon, ang lalaking naririnig niya ang kanyang pagmamahal, ay wala ng iba kundi si Attorney Ricardo Robles, ang kanyang kaibigan, ang kanyang ninong, ang pinagkakatiwalaan niya. Napakalamig ng kanyang mga kamay habang pinipindot niya ang record button sa kanyang telepono. Ang boses niya ay mahina, malapit ng mabasag. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang ganitong klasing pagtataksil. Hindi lang pagtataksil sa tiwala. Ito ay pagtataksil sa alaala. Pagtataksil sa pagiging tao. Pare, basag ang boses niya habang nakikipag-usap sa kanyang sarili. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo. Ang tunog ng pag-uusap ni Isabela at Ricky ay patuloy na narinig sa kanyang tainga, kahit patapos na ang tawag. Ang mga bulong ng pag-ibig ni Isabela kay Ricky, ang mga plano nila para sa kanya, lahat ng yon ay naglalarawan ng isang madilim na hinaharap. Isang plano na naglalayong hindi lang kunin ang kanyang kayamanan, isang plano na naglalayong kunin ang kanyang buhay. Ang sakit ng pagkabigla ay napalitan ng lamig. Ang lamig na yon ay unti-unting naging isang determinasyon na mas matalas pa sa anumang sandata. Napagtanto niya na hindi na siya nakikipaglaban para sa kanyang kayamanan, hindi na lang para sa kanyang pangalan. Nakaharap niya na ang pinakamasakit na katotohanan, ang kanyang asawa at ang kanyang pinakamatalik na kaibigan ay magkasabwat sa isang napakasamang plano upang patayin siya. Ang kanilang pagmamahalan ay nakabatay sa kanyang kamatayan. Ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay sa pagkasira ng kanyang buhay. Itinabi niya ang telepono. Naglakad siya patungo sa malaking salamin sa kanyang study kung saan siya ay nakatayo sa harap ng kanyang sariling refleksyon. Hindi na ang dating Santiago de la Cruz ang nakikita niya. Ito ay isang taong binola-bola, nilinlang, at ngayon ay nasa bingit ng kamatayan. Ricky? Bulong niya sa sarili, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagkabaliw. Hindi mo alam kung sino ang iyong nilalaro. Isang bagay na mas masahol pa sa pagtataksil ang kanyang naramdaman. Ito ay isang pagnanais na ipakita sa kanila ang tunay na dahilan kung bakit siya naging Santiago de la Cruz. Ang dahilan kung bakit siya naging ang pinakamakapangyarihang EO sa bansa. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa kapangyarihan, kundi dahil sa kakayahan niyang maging malupit. Kinumutan niya ang kanyang mga kamao, ang kanyang mga kuko ay lumubog sa kanyang palad. Ang dugo ay hindi naramdaman. Tanging ang init ng determinasyon ang kanyang naramdaman. Hindi niya ito gagawin sa pag-aakala lamang. Hindi siya gagawa ng anumang hakbang na wala siyang sapat na ebidensya. Kailangan niya ng mas malakas na patunay. Kailangan niya ng mas matatag na plano. Ngunit ang katotohanan ito ay nagbigay sa kanya ng isang malinaw na layunin. Alam na niya ngayon kung sino ang mga tunay niyang kaaway. Alam na niya ngayon kung gaano kalalim ang kanilang kasakiman. At alam na niya ngayon kung ano ang kailangan niyang gawin.
Ang gabi ay mas malalim at mas madilim sa loob ng study ni Santiago. Sa kanyang harapan, sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa, ay hindi mga dokumento ng negosyo ang nakakalat, kundi mga lumang litrato. Mga piraso ng isang buhay na ngayon ay alam niyang isang kasinungalingan. Kinuha niya ang isang litrato, college graduation nila ni Ricky. Magkaakbay sila, nakangiti ng malapad. Ang mga toga nila'y simbolo ng isang kinabukasang puno ng pangarap. Kinuha niya ang isa pa. Araw ng kasal niya sa kanyang yumaong asawa. Si Ricky, ang kanyang best man, ay nakatayo sa kanyang tabi, nakangiti na parang mas masaya pa kaysa sa kanya. At ang pinakamasakit sa lahat, isang litrato mula sa binyag ni Maya. Si Ricky, ang ninong, buhat-buhat ang sanggol na si Maya, nangangakong gagabayan at poprotektahan ito habang buhay. Proteksyon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Santiago. Isinandal niya ang kanyang ulo sa mataas na sandalan ng kanyang upuan at pumikit. Ang mga alaala ay bumuhos na parang lason sa kanyang isipan. Ang mga gabing nag-iinuman sila hanggang madaling araw. Ang mga sikretong ipinagkatiwala niya dito. Ang mga pangarap na sabay nilang binuo. Paano? Paano humantong sa ganito? Ang sakit ng pagkabigo ay napakalalim na para bang isang bahagi ng kanyang pagkatao ang binunot ng walang anuman. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, isang bagay na mas malamig at mas matigas ang nagsimulang mabuo. Hindi galit. Isang bagay na higit pa doon. Isang nagyayelong determinasyon. Dinampot niya ang kanyang telepono. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Pindot niya ang numero ni Ricky. Pare, masayang bati ng boses sa kabilang linya. Napatawag ka? Akala ko nasa ibang bansa ka pa. Pumikit si Santiago. Pinilit na basagin ang sariling boses. Kararating ko lang, Ricky. Kararating ko lang. Oh, bakit parang may problema ba, Santi? Ang bigat ng boses mo. May problema nga, pare. Sagot ni Santiago, hinahayaang marinig ang pagod at pag-aalala sa kanyang tono. Malaking problema. Tungkol kay Isabela at kay Maya. Kailangan kitang makausap. Tayo lang dalawa. Isang saglit na katahimikan. Sige, sige. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Huwag. Magkita tayo sa The Tapering Glass sa BGC. 30 minutes. Okay pare, papunta na ako. Ibinaba ni Santiago ang tawag. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen ng telepono. Ang kailangan niya ngayon ay ang pinakamagaling na pag-arte ng kanyang buhay. Ang The Tapering Glass ay isang mamahaling bar na madalas puntahan ng mga mayayaman. Ang ilaw ay madilim, ang mga upuan ay gawa sa malambot na katad, at ang amoy ng usok ng tabako at mamahaling whiskey ay nangingibabaw sa hangin. Perpektong lugar para sa mga lihim na usapan. Naunang dumating si Santiago. Umupo siya sa isang sulok kung saan hindi sila masyadong makikita. Nag-order siya ng 2 baso ng pinakamahal nilang whiskey. Nang dumating si Ricky, nakita niya itong papalapit. Nakangiti, mukhang nag-aalala. Ang perpektong imahe ng isang matapat na kaibigan. Santi, sabi nito. Umupo sa kanyang harapan. Anong nangyari? Pinag-alala mo ako. Hindi agad sumagot si Santiago. Tinitigan niya ang amber na likido sa kanyang baso. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Ricky. Sabi niya sa wakas. Ang boses ay mahina at puno ng pagkatalo. Pag-uwi ko, may mga bagay akong nakita. Kay Maya, mga pasa. Nakita ni Santiago ang bahagyang paninigas ng panga ni Ricky, ngunit mabilis itong napalitan ng simpatya. Pasa? Anong ibig mong sabihin? Si Isabela. Sinasabi niyang si Maya ang may gawa sa sarili niya. Pero hindi ako naniniwala, pare. May mali. May malaking mali sa bahay ko. Sabi ni Santiago. Dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin. Siniguradong makikita ni Ricky ang pagkalito at sakit
sa kanyang mga mata. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Ikaw ang madalas doon. Sabihin mo sa akin ang totoo, Ricky. May napapansin ka ba? Ito ang pain. Isang direktang tanong na maglalagay kay Ricky sa isang alanganing posisyon. Nagbuntong hininga si Ricky na para bang nagdadala ng isang mabigat na pasanin. Santi, matagal ko na sanang gustong sabihin sa'yo, pero ayokong maging sanhi ng gulo sa pamilya mo. Uminom siya ng whiskey. May mga napapansin nga ako. Minsan, masyadong mahigpit si Isabela kay Maya, pero akala ko normal lang na disiplina. Ang sinungaling, ang perpektong sinungaling, sumubsob si Santiago sa kanyang mga kamay. Anong gagawin ko? Natatakot ako para sa anak ko. At si Isabela, may hinala akong may iba pa siyang ginagawa sa mga pera ng kumpanya. Ito na, ang pangalawang pain, ang apela sa kasakiman nito. Gusto kong protektahan si Maya. Pagpapatuloy ni Santiago. Kung sakaling may mangyari sa akin, gusto kong masigurong mapupunta sa kanya ang lahat. Pero kung si Isabela ang hahawak ng lahat, baka wala nang matira. Kailangan ko ng tulong mo. Tumingin siya kay Ricky. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa ng isang taong nalulunod. Gusto kong magtayo ng isang blind trust fund para kay Maya. Isang trust fund na hindi malalaman ni Isabela. At gusto kong ikaw ang maging trustee. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko, pare. Ang mga mata ni Ricky ay bahagyang nanlaki. Isang trust fund. Milyon-milyon kung hindi man bilyon-bilyon ang ibig sabihin noon. At siya ang hahawak. Ang premyo ay inilalapag mismo sa kanyang harapan. Santi, malaking responsibilidad yan, sabi ni Ricky. Ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila. Alam ko, sabi ni Santiago, at ikaw lang ang may kakayahang gawin yan. Tulungan mo ako, Ricky. Iligtas mo ang anak ko. Tumahimik si Ricky ng ilang sandali na para bang pinag-iisipang mabuti ang alok. Pagkatapos, tumango siya ng dahan-dahan. Inabot niya ang kamay at tinapik ang balikat ni Santiago. Isang kilos ng pakikiramay at pagkakaibigan. Huwag kang mag-alala, pare, sabi ni Ricky sa isang boses na puno ng kasiguraduhan. Ako ang bahala sa lahat. Huwag kang gagawa ng kahit anong padalos-dalos. Huwag mo munang harapin si Isabela. Hayaan mong ako ang gumawa ng paraan. Hinawakan niya ang balikat ni Santiago ng mas mahigpit. Poprotektahan ko kayo ni Maya. Isang malamig at halos hindi mahahalata na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Santiago habang nakayuko siya. Sa loob ng kanyang bulsa, ang kanyang daliri ay dahan-dahang pinatay ang recording app sa kanyang telepono. Nakuha na niya ang kailangan niya. Ang halik ni Judas ay naibigay na. Ang mga sumunod na araw ay naging isang nakakabaliw na sayaw ng pagkukunwari. Si Santiago ay nagpatuloy sa kanyang papel bilang isang abalang CEO sa araw at isang nag-aalalang asawa sa gabi. Ngunit sa bawat libreng sandali, ang kanyang atensyon ay nakatuon na lamang sa iisang bagay o tao, si Maya. Alam niyang hindi sapat na iligtas lamang ang buhay at kinabukasan ng kanyang anak. Kailangan niyang iligtas din ang kaluluwa nito. Isang hapon, umuwi siya ng mas maaga kaysa sa dati. Naabutan niya si Maya na nakaupo sa sahig ng art room nito, napapaligiran ng mga blangkong papel at mga nagkalat na krayola. Ngunit wala itong ginuguhit. Nakatitig lamang ito sa kawalan. Ang kanyang munting muka ay isang blangkong canvas ng kalungkutan. Pumasok si Santiago nang walang ingay at umupo sa sahig sa tabi nito. Hindi siya nagsalita. Kumuha lang siya ng isang pirasong papel at isang itim na krayola. Sinimulan niyang gumuhit ng isang simpleng bahay kubo, katulad ng mga iginuguhit niya noong bata pa siya. Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon sa isang komportableng katahimikan. Naramdaman ni Santiago ang dahan-dahang paggalaw ni Maya sa kanyang tabi.
Sumulyap ito sa kanyang ginuguhit. Pagkatapos, kumuha ito ng isang asul na krayola at gumuhit ng isang alon sa tabi ng kanyang bahay. Hindi nagsalita si Santiago. Ngumiti lang siya. Kumuha siya ng dilaw na krayola at naglagay ng araw sa itaas ng bahay. Gumanti si Maya ng isang puno ng niyog. Nagpatuloy sila, nagpapalitan ng mga guhit, bumubuo ng isang mundo sa papel na walang salita. Tanging mga kulay lamang. Sa mga sandaling iyon, hindi sila CEO at biktima. Sila ay isang ama at isang anak lamang na muling hinahanap ang daan pabalik sa isa't isa. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita ni Santiago ang isang bahagyang ngiti sa labi ni Maya. Isang napakaliit, halos hindi makitang nangiti. Ngunit para sa kanya, ito ay kasing liwanag ng araw na kanilang iginuhit. Dahil sa panandaliang tagumpay na yon, mas lalo pa siyang nagpursigi. Ginawa niyang ritual ang kanilang pagguhit tuwing hapon. Minsan, nagbabasa siya ng mga kwentong pambata. Ginagaya ang boses ng bawat karakter na nagdudulot ng bahagyang pagtawa mula kay Maya. Inilalabas niya ang mga lumang album ng pamilya, ipinapakita ang mga litrato ng kanyang yumaong ina, ikinukwento kung gaano siya kamahal nito. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga lumang gamit sa bodega para hanapin ang paboritong manika ni Maya, nung ito'y mas bata pa, isang kahon na may markang Maya's Artwork, ages 4-6, ang kanyang napansin. Binuksan niya ito. Sa loob ay naroon ang daan-daang mga guhit. Ang mga unang pahina ay puno ng masasayang kulay. May mga larawan ng pamilya, siya ang kanyang unang asawa, at si Maya na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari. May mga guhit ng mga aso, bulaklak at mga kastilyo. Bawat piraso ng papel ay isang testamento sa isang masayang kabataan. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga mas bagong guhit, ang mga kulay ay unti-unting nagdidilim. Ang mga bahaghari ay napalitan ng mga kulog at kidlat. Ang mga mukha ng tao ay naging mga galit na guhit. At sa pinakailalim ng kahon, nakita niya ang mga pinakabagong gawa ni Maya bago siya umalis sa kanyang huling business trip. Ang papel ay halos punit na sa diin ng pagguhit. Ito ay isang larawan ng isang maliit na batang babae na nakakulong sa loob ng isang itim na kahon. Sa labas ng kahon, may isang malaking anino na may mga matang pula. Ang puso ni Santiago ay nadurog sa 1,000 piraso. Ang lahat ng ebidensya na kailangan niya ay naroon sa mga guhit na yon. Ang tahimik na sigaw ng kanyang anak. Isinara niya ang kahon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at pagsisisi. Itinabi niya ito bilang karagdagang ebidensya. Habang isinasara niya ang pinto ng bodega, isang mahinang tunog ang narinig niya mula sa kwarto ni Maya sa itaas. Umakyat siya at marahang binuksan ang pinto. Si Maya ay mahimbing na natutulog, ngunit tila ito ay nananaginip. Ang kanyang munting katawan ay bahagyang gumagalaw at isang salita ang paulit-ulit na lumalabas sa kanyang mga labi. Halos isang pabulong. Lumapit si Santiago. Inilapit ang kanyang tainga. Tita Elena, tulong. Elena, kumunot ang noo ni Santiago. Sino si Elena? Wala siyang maalalang kamag-anak o kaibigan na may ganoong pangalan. Isang yaya, isang katulong. Tita Elena, tulong po. Ang pagbigkas ni Maya sa pangalan ay hindi naglalaman ng takot. Ito ay puno ng pag-asa, na para bang ito ay pangalan ng isang anghel na matagal na niyang hinihintay. Kinuha ni Santiago ang kumot at mas inayos ang pagkakatakip sa kanyang anak. Hinalikan niya ito sa noo, ang kanyang isip ay naglalakbay. Ang pangalang iyon ay isang susi, isang piraso ng puzzle na hindi niya alam na hinahanap pala niya. Bumalik siya sa kanyang study, hindi para pag-aralan ang mga video o audio recording. Umupo siya sa kanyang mesa, kinuha ang isang pirasong papel at isinulat ang pangalan, Elena. Sa gitna ng lahat ng kasamaan at panlilinlang na bumabalot sa kanyang buhay,
isang bagong sinag ng pag-asa ang lumitaw. Isang pangalan na binulong sa isang panaginip. At determinado si Santiago na hanapin kung sino ang nagmamay-ari nito. Kahit na anong mangyari, ang araw ng pagtutuos ay dumating. Nagpatawag si Santiago ng isang urgent family meeting sa library ng kanilang mansyon. Ang silid na ito, na dati puno ng mga klasikong libro at tahimik na pag-aaral, ay naging isang korte. Ang mabibigat na kurtinang gawa sa pelus ay nakasara, na nagbibigay sa silid ng isang solemne at mabigat na pakiramdam. Sa isang dulo ng mahabang mesa ay nakaupo si Isabela. Katabi ang kanyang abogado, si Attorney Ricky Robles. Si Isabela ay nakasuot ng isang eleganteng itim na bestida. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala. Si Ricky naman ay kalmado at kumpiyansa. Ang kanyang briefcase ay nakapatong sa kanyang kandungan, handa sa anumang legal na labanan. Sa kabilang dulo ay nakaupo si Santiago. Sa kanyang tabi ay isang babaeng nasa edad 40, si Attorney Lorna Madrigal, isang kilalang litigator na personal niyang kinuha. Si Attorney Madrigal ay matalim ang tingin at walang kinikilingan, isang babaeng hindi kayang bilhin ng pera o takutin ng kapangyarihan. Salamat sa pagdating ninyong lahat. Panimula ni Santiago. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Pinatawag ko kayo dahil may mga seryosong bagay tayong kailangang pag-usapan. Mga bagay na may kinalaman sa kapakanan ng aking anak at sa seguridad ng aking pamana. Santiago, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring pagkalito. Bakit kailangan pa ng abogado? Kung may problema, maaari naman nating itong pag-usapan ng pribado. Hindi pinansin ni Santiago ang kanyang tanong. Itinuon niya ang kanyang tingin kay Ricky. Ricky, bilang abogado ng pamilya at bilang kaibigan, narito ka para saksihan ang katotohanan. Tumango si Ricky, ang kanyang mukha ay seryoso. Siyempre, Santi, nandito ako para sa'yo. Ngumiti si Santiago, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Mabuti. Ibinigay niya ang isang senyas kay Attorney Madrigal. Kinuha nito ang isang remote control at binuksan ang isang malaking flat-screen TV na nakatago sa likod ng isang painting sa dingding. Ang unang lumabas sa screen ay isang video. Ang kuha ay mula sa isang kamera sa kusina. Nakita nila si Isabela, matiyagang nagtitimpla ng tsaa. At pagkatapos, malinaw na malinaw, kumuha ito ng isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa at nagpatak ng ilang likido sa tasa ni Santiago. Isang matalas na paghinga ang narinig mula kay Isabela. Ano yan? Peke yan. Gawa-gawa lang yan. Talaga ba? Tanong ni Attorney Madrigal. Ang kanyang boses ay matalim dahil ang tasang iyan ay dinala namin sa isang laboratorio at ang resulta ay nagpapatunay na naglalaman ito ng colchicine, isang lason mula sa halamang autumn crocus. Walang lasa, walang amoy. At kung ibibigay ng paulit-ulit sa maliliit na dosis, magmumukha itong atake sa puso dahil sa sobrang pagod. Ang mukha ni Isabela ay namutla. Tumingin siya kay Ricky para humingi ng tulong. "This is ridiculous," sabi ni Ricky, tumatayo. "Isang malinaw na paninira laban sa asawa mo, Santi. Walang basihan ang mga paratang na ito." "Maupo ka, Attorney Robles," mahinahong sabi ni Santiago. Ngunit ang kanyang tingin ay nakamamatay. Nagplay ang susunod na ebidensya. Isang audio recording. Ang boses ni Santiago at ni Ricky sa The Tapering Glass. "Gusto kong ikaw ang maging trustee. Ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko, pare. Huwag kang mag-alala, pare. Ako ang bahala sa lahat. Poprotektahan ko kayo ni Maya." Ang boses ni Ricky, puno ng kasinungalingan, ay pumuno sa silid. Ang kumpiyansa sa mukha nito ay nagsimulang maglaho, napalitan ng pagkataranta.
At ang pinakahuli, sabi ni Santiago, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Nagplay ang isa pang audio recording, ang usapan ni Isabela at Ricky sa telepono. Malapit na, Ricky. Konting tiis na lang at mapapasa atin na ang lahat. Ang mga salita ay binitin sa hangin, isang hatol na hindi maikakaila. Si Isabela ay humahagulgol na ngayon, hindi na isang pagkukunwari, kundi isang tunay na iyak ng pagkatalo. Si Ricky naman ay hindi makapagsalita, ang kanyang mukha ay parang isang multo. Tumingin si Santiago sa kanila, sa dalawang taong pinagkatiwalaan niya ng buong puso, ang dalawang taong sumira sa kanyang buhay. Naramdaman niya ang isang biglaang alon ng kasiyahan, isang madilim na tagumpay. Akala niya, tapos na. Akala niya, nanalo na siya. Ngunit nagkamali siya. Mayroon din kaming ebidensya, Santiago. Sabi ni Ricky. Ang kanyang boses ay nanginginig sa una, ngunit unti-unting nagkaroon ng lakas. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na kislap. Binuksan niya ang kanyang briefcase. Inilabas niya hindi ang mga legal na dokumento, kundi isang luma, leather-bound na journal. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa. Ang puso ni Santiago ay biglang kumabog ng mabilis. Kilala niya ang journal na iyon. Ano yan? Tanong ni Atty. Madrigal. Tumingin si Ricky ng diretso kay Santiago. Isang ngangisi ng demonyo ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang diary ng yumaong asawa mo, si Clara. Sabi niya, ang bawat salita ay idinidiin. At dito, isinulat niya ang lahat ng pananakit na ginawa mo sa kanya. Ang mga salita ni Ricky ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng silid, ngunit ang epekto nito ay hindi ingay, kundi isang nakabibinging katahimikan. Ang lahat ng hangin ay tila hinigop palabas. Para kay Santiago, ang pag-ikot ng mundo ay biglang huminto. Ang diary, ang luma at kulay maroon na diary ni Clara. Ito ang kanyang kanlungan, ang tanging lugar kung saan niya isinusulat ang kanyang pinakamalalim na saloobin, ang kanyang mga pangarap at mga takot. Paanong napunta ito sa kamay ni Ricky? Dahan-dahan, na para bang isang taong nasa panaginip, iniabot ni Santiago ang kanyang kamay at kinuha ang journal. Ang gaspang ng lumang katad ay pamilyar sa kanyang mga daliri. Sa pagbuklat niya nito, ang bawat pahina ay naglalaman ng sulat kamay ni Clara, ang pamilyar na kurbada ng mga letra, ang paraan ng kanyang pagsulat. Ngunit ang mga salitang nakasulat ay dayuhan, mga halimaw. December 5, basa niya sa isang entry. Sinubukan ko na namang kausapin si Santi tungkol sa kanyang pag-inom. Nagalit na naman siya. Itinulak niya ako. Bumagsak ako sa sahig. Mabuti na lang at tulog na si Maya. January 12, sabi sa isa pa. Ang mga pasa ay hindi na maitago ng makeup. Sa tuwing tatanungin niya kung saan ito galing, sinasabi kong nabangga lang ako. Ang totoo, ang mga kamay niya ang may gawa nito. Ang mga kamay na dating nangako ng pagmamahal. Bawat pangungusap ay isang punyal. Bawat salita ay isang patak ng lason na pumapatay sa alaala ng kanyang asawa. Ang mga ito ay kasinungalingan, napakalaking kasinungalingan, ngunit isinulat sa paraang napaka-personal, napakatotoo. Ang mga detalye, ang mga pangalan ng lugar, ang mga petsa ay tama. Ngunit ang mga pangyayari ay isang kabalintunaan, isang madilim na refleksyon ng katotohanan. Ano to? Bulong ni Santiago, hindi sa kanila, kundi sa kanyang sarili. Ang kanyang isip ay hindi kayang iproseso ang nakikita niya. Iyan ang katotohanan, Santiago, sabi ni Ricky. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng malamig na kumpiyansa. Ang katotohanan na pilit mong itinatago. Ikaw ang halimaw sa istoryang ito, isang mapang-abusong asawa. At ngayon, isang mapang-abusong ama. Tumingin si Atty. Madrigal kay Santiago
Ang kanyang profesional na kalmado ay nabahira ng pagdududa. Maging siya ay hindi inaasahan ng ganitong klaseng ebidensya. At si Isabela, pagpapatuloy ni Ricky, na ngayon ay tumatayo na, naglalakad paikot sa mesa na parang isang abogado sa korte. Ano ang ginawa niya? Sinubukan niyang protektahan si Maya mula sa'yo. Ang pagdidisiplina na nakita mo sa mga video mo, iyon ay isang desperadong pagtatangka ng isang ina na ilayo ang kanyang anak sa isang marahas na ama. Ang pagkulong niya kay Maya sa basement, iyon ay para itago siya mula sa iyo noong gabing umuwi ka dahil alam niyang lasing ka at maaaring manakit. Ang bawat salita ay isang perpektong pagbaluktot sa katotohanan. Ginamit nila ang sarili niyang mga ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang galit, ang kanyang pag-aalala, ang kanyang pagiging ama. Lahat ay binigyan ng bagong, masamang kahulugan. Ginamit nila ang kanyang pagkakasala, ang kanyang pagiging abala sa trabaho noon, ang kanyang kalungkutan, pagkamatay ni Clara, bilang pundasyon ng kanilang mga kasinungalingan. Sinungaling. Sigaw ni Santiago, tumatayo at hinahampas ang mesa. Gawa-gawa niyo lang ang lahat ng yan. Talaga ba? Hamon ni Isabela, na ngayon ay tumayo na rin, ang kanyang mga luha ay tuyo na, napalitan ng isang mapanuyang tingin. Ang kaawa-awang biktima ay naglaho na, ang natira ay isang matagumpay na ahas. Kung peke yan, paano mo maipapaliwanag ang takot sa mga mata ni Maya sa tuwing lumalapit ka? Baka hindi sa akin takot ang bata. Santiago, baka sa'yo. Ang mga salitang yon ang tumapos sa kanya. Napaupo si Santiago na parang isang manikang pinutulan ng tali. Ang kanyang lakas ay biglang nawala. Tumingin siya sa mga muka sa silid, ang nagdududang tingin ng kanyang sariling abogado, ang matagumpay na ngisi ni Ricky, ang mapanghusgang mga mata ni Isabela, ang kanyang perpektong plano, ang kanyang hindi matatawarang mga ebidensya, ay gumuho sa harap ng isang perpektong kasinungalingan na nakatanim sa isang maliit na butil ng katotohanan. Ang kanyang pagkukulang bilang isang ama at asawa. Siya, mula sa isang tagapagligtas, ay naging ang kontrabida. Ang pinto ng library ay bumukas. Isang katulong ang pumasok. Ang muka ay balisa. Sir, Ma'am, may mga pulis po sa labas. Hinahanap po kayo, Mr. De La Cruz. Napatingin si Santiago kay Ricky. Siya ang tumawag. Plinano na niya ang lahat ng ito. 2 pulis na nakauniforme ang pumasok sa silid. Ang kanilang mga kilos ay magalang ngunit matatag. Mr. Santiago de la Cruz? Tanong ng isa. Hindi makasagot si Santiago. Mayroon po kaming reklamo na natanggap mula kay Attorney Robles at Mrs. De La Cruz. Sabi ng pulis, ang kanyang mga mata ay maingat na sinusuri si Santiago. Mga alegasyon ng domestic abuse at child endangerment. Para sa kapakanan po ng bata, kailangan po naming hilingin na sumama kayo sa amin sa presinto para sa ilang mga katanungan. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang mundo ni Santiago ay gumuho. Ang kanyang mansyon ay naging kanyang bilangguan. Ang kanyang pangalan ay naging isang sumpa. Ang kanyang pagiging ama ay kinwestiyon. Habang papalabas sila ng silid, nakita niya si Maya na nakatayo sa dulo ng pasilyo, hawak ng isang yaya. Ang mga mata ng kanyang anak ay nakatutok sa kanya. At sa mga matang iyon, nakita niya ang emosyong pinakakinatatakutan niya. Hindi galit, hindi pagmamahal, kundi pagkalito at takot. Takot sa kanya. Ito na. Ito na ang pakiramdam ng pagkawala ng lahat. Ang pagbagsak. Ang interrogation room sa presinto ay maliit, kulay abo at amoy luma. Isang bilog na ilaw sa itaas ang nagbibigay ng malupit na liwanag para kay Santiago, na sanay sa karangyaan ng kanyang opisina at mansyon. Ang lugar na ito ay parang isang kabaong. Ngunit sa gitna ng masikip na espasyo, ang kanyang isip ay nagsimulang gumana. Ang unang alon ng pagkabigla at pagkatalo
ay humupa na, napalitan ng isang nagyayelong kalinawan. Ang pagbagsak ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na matagal nang nawala. Focus. Pinakawalan din siya kaagad. Salamat sa mabilis na pagkilos ni Attorney Madrigal, nakapagpiyansa siya. Ngunit alam niyang ito ay pansamantala lamang. May temporary restraining order na inilabas laban sa kanya. Hindi siya maaring lumapit sa sarili niyang bahay. Hindi niya maaring makita ang sarili niyang anak. Santi, this is bad, sabi ni Attorney Madrigal habang nasa sasakyan sila palayo sa presinto. Ang diary ang sumira sa lahat. Sa mata ng korte, word against word na ito. At sa mga kasong tulad nito, mas pinapabora nila ang ina at ang bata. Pikang diary, mariing sabi ni Santiago. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga ilaw ng syudad na dumadaan. Alam ko, at alam mo, pero kailangan nating patunayan yan. Sa ngayon, mukha kang kontrabida at sila ang biktima. Hindi sumagot si Santiago. Ang kanyang isip ay naglalaro ng paulit-ulit na mga eksena. Hinahanap ang isang bitak sa perpektong pader na itinayo ni Ricky at Isabela. Ang lason, ang mga video, ang audio recording, lahat ay nagiging walang saysay kung ang pundasyon ng kaso, ang kanyang kredibilidad bilang isang ama, ay wasak. Pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, isang bulong mula sa nakaraan ang kanyang narinig. Ang bulong ng kanyang anak mula sa isang panaginip. Tita Elena, tulong. Elena, bigla siyang napaupo ng tuwid. Attorney Madrigal, ihinto mo ang sasakyan. Nagtatakang huminto ang abogado sa gilid ng daan. Kinuha ni Santiago ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang executive assistant. Nina, sabi niya. Ang kanyang boses ay mabilis at puno ng awtoridad. May ipapahanap ako sa'yo. Isang pangalan, Elena. Malamang nagtrabaho siya bilang katulong o yaya sa bahay namin. Mga 2 o 3 taon na ang nakalipas. Hanapin mo ang records. Hanapin mo kung saan siya nakatira ngayon. At gusto kong malaman kung bakit siya umalis. Now. Yes, sir, sagot ng assistant. Walang pag-aalinlangan. May isa pa, dagdag ni Santiago. I-hire mo ang pinakamagaling na private investigator sa bansa. Ipaimbestiga mo ang lahat ng bagay tungkol kay Ricardo Robles. Mga utang, mga bank accounts, mga bisyo, lalo na ang anumang malalaking utang sa sugal. Gusto kong malaman ang bawat dumi sa kanyang pangalan. Pagkatapos ng tawag, bumaling siya kay Attorney Madrigal. Mayroon akong hinala. Ano yon? Ang diary ni Clara. Laging nasa tabi niya yon. Ngunit may isang bagay doon na ako lang ang nakakaalam. Isang sikreto naming 2. Naalala niya ang isang gabi, ilang buwan bago pumanaw si Clara. Nagbabasa ito sa kama habang siya ay nagtatrabaho sa kanyang laptop. Bigla itong tumawa. Anong nakakatawa? Tanong niya. Ipinakita nito ang diary. Isinulat ko dito ang sikreto nating pangarap. Ang pangarap nating magtayo ng isang maliit na bookstore sa tabi ng dagat sa La Union kapag matanda na tayo. Ang pangalan, The Wandering Page. Isang pangakong hindi natin pwedeng kalimutan. Isang sikreto. Isang maliit na pangarap na hindi alam ng kahit sino, kahit ni Ricky. Isang detalye na napaka-personal na imposibleng mahulaan o maimbento ng isang pekeng manunulat. Kung peke ang diary na hawak nila, sabi ni Santiago kay Attorney Madrigal, ang detalyeng iyon ay wala doon. Isang bagong plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desperado, ngunit matalinong plano. Makalipas ang ilang oras, habang nasa isang hotel suite na pansamantala niyang tinutuluyan, tumunog ang telepono ni Santiago. Si Nina. Sir, nahanap ko na po siya, sabi ng kanyang assistant. Elena Santos, nagtrabaho bilang yaya ni Ma'am Maya sa loob ng 1 taon. Bigla siyang tinanggal ni Mrs. Isabela de la Cruz 1 linggo
Pagkatapos nilang ikasal, ang dahilan sa record, insubordination. Nasaan siya ngayon? Umuwi po siya sa probinsya nila sa Batangas, sir. Meron na po akong address. Good, sabi ni Santiago. May isa pa akong ipapagawa. Kinabukasan, tumawag si Attorney Madrigal kay Ricky. Attorney Robles, sabi niya sa formal na tono. Ang kliyente ko ay gustong mag-alok ng isang settlement. Pero bago yon, gusto niyang magkaroon ng isang huling paghaharap sa isang neutral na lugar. Kayo, si Mrs. De La Cruz, si Mr. De La Cruz, at ako, para pag-usapan ang mga kondisyon. Anong klaseng kondisyon? Tanong ni Ricky. Ang boses ay may bahid ng pagtatagumpay. Lahat ng gusto ninyo, sagot ni Attorney Madrigal. Basta't may isang kondisyon din siya. Dalhin ninyo ang orihinal na diary. Gusto niyang makita ito sa huling pagkakataon bago niya isuko ang lahat. Natawa si Ricky sa kabilang linya. Ang isda ay kumagat sa pain. Habang ibinababa ni Santiago ang telepono, matapos marinig ang plano mula kay Attorney Madrigal, tumingin siya sa bintana ng kanyang hotel. Tanaw mula doon ang buong syudad. Isang syudad na dati nasa kanyang mga palad. Ngunit ngayon ay tila isang malaking kalaban. Ngunit hindi na siya natatakot. Ang desperasyon ay napalitan ng isang matalas na pag-asa. Mayroon na siyang alas. 2 alas. Isang babaeng nagngangalang Elena at isang sikretong pangarap na nakasulat sa isang pahinang hindi nila alam. Tumingin siya sa kanyang abogado. Magpatawag ka ng isang final na paghaharap, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, matatag at handa nang pumatay. Oras na para tapusin ang laro nila. Ang conference room ng isang kilalang law firm sa BGC ang napiling neutral na lugar. Ang silid ay moderno, napapaligiran ng salamin na nagbibigay ng tanawin ng buong syudad. Ngunit ang tensyon sa loob ay sapat na para basagin ang bawat bintana. Sa isang panig ng mesa ay nakaupo sina Isabela at Ricky. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtatagumpay. Si Isabela ay nakangiti, isang nangiti ng isang reyna na malapit ng koronahan. Si Ricky ay kalmado, ang kanyang kamay ay nakapatong sa ibabaw ng leather-bound na diary na nasa gitna ng mesa, ang kanilang alas. Sa kabilang panig, si Santiago at Attorney Madrigal ay tahimik. Si Santiago ay payapa, isang kapayapaan na nakakabagabag. Ito ay hindi kapayapaan ng pagsuko, kundi kapayapaan ng isang bagyo bago ito manalasa. So, panimula ni Ricky na para bang siya ang nagpapatakbo ng pulong. Let's get straight to the point. Ang kliyente ko, si Mrs. De La Cruz, ay handang i-drop ang lahat ng criminal charges laban sa'yo, Santiago, in one condition. At ano yon? Tanong ni Attorney Madrigal. 50%, kalahati ng lahat ng pag-aari mo. Assets, stocks, properties, at syempre, full custody kay Maya, with supervised visitations for Santiago once a month. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Santiago. Ang taas naman ng presyo ng aking kalayaan. Iyan ang kabayaran ng mga kasalanan mo. Sabat ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng kabanalan. Hindi siya pinansin ni Santiago. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon kay Ricky. Bago ako sumang-ayon, sabi niya, mayroon lang akong isang pakiusap, ang diary. Maaari ko bang basahin ang isang particular na entry? Para lang sa huling pagkakataon. Nagkatinginan si Ricky at Isabela. Para sa kanila, ito ay isang simpleng hiling ng isang talunang tao. Itinulak ni Ricky ang diary sa gitna ng mesa. Go ahead, basahin mo ang lahat kung gusto mo. Isang entry lang ang kailangan ko, sabi ni Santiago. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa diary. Hindi niya ito binuklat. Tumingin siya ng diretso kay Ricky. Ricky, bilang matalik kong kaibigan noon at bilang abogado ni Clara, dapat alam mo ang lahat ng tungkol sa kanya. Basahin mo para sa akin ang entry kung saan isinulat niya ang tungkol sa pangarap naming bookstore.
The Wandering Page. Hanapin mo. Isang blangkong ekspresyon ang dumaan sa mukha ni Ricky. Anong bookstore? Ang bookstore. Pag-ulit ni Santiago, ang kanyang boses ay nagsisimula ng tumaas. Ang sikreto naming pangarap na magtayo ng isang maliit na bookstore sa La Union. Kapag kami matanda na, nakasulat yan dyan, hindi ba? Dahil ang diary na yan ay naglalaman ng lahat ng kanyang pinakamalalim na saloobin. Hanapin mo. Nagpanik si Ricky. Mabilis niyang binuklat ang mga pahina, ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng mga salitang hindi niya kailanman mababasa. Wala akong makitang ganyan dito. Baka nalimutan mo lang, Santi. Gawa-gawa lang ng isip mo yan. Hindi gawa-gawa ng isip ko yon, mariing sabi ni Santiago. At alam mo kung bakit wala dyan? Dahil ang diary na hawak mo ay isang napakagaling na peke. Sa huling salita, ang boses ni Santiago ay isang dagundong. Pero ang sulat kamay. Pagsisimula ni Attorney Madrigal. Kayang-kaya itong gayahin ng isang eksperto, lalo na kung may access ka sa daan-daang legal na dokumento na pinirmahan ni Clara noon. Sabi ni Santiago, ang kanyang tingin ay bumalik kay Ricky na ngayon ay namumutla na. Access na tanging ang kanyang abogado lang ang mayroon. This is absurd! Sigaw ni Ricky. Wala kang pruweba. Mayroon, kalmadong sabi ni Santiago. Mayroon akong pruweba na ikaw, Attorney Ricardo Robles, ay may utang na mahigit 20 milyong piso sa iba't ibang underground casinos, mga utang na biglang nabayaran 2 buwan na ang nakalipas, eksakto sa linggo kung kailan nilagay ni Isabela ang kanyang pirma sa isang joint bank account ninyong dalawa. Inilapag ni Attorney Madrigal ang isang folder sa mesa. Mga bank statements, mga litrato ni Ricky sa mga kasino. Ang bitag ay nagsara. At ikaw naman, Isabela, sabi ni Santiago, bumaling sa nanginginig na babae. Akala mo ba, perpekto ang plano mo? Sa puntong yon, ang pinto ng conference room ay bumukas. Pumasok ang isang babaeng simple ang pananamit. Nasa edad 50, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Sa likod niya, naroon ang 2 pulis na tahimik na nagmamasid. Elena? Bulong ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ako nga po, Ma'am Isabela, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay matatag. Si Elena Santos, ang yaya na tinanggal ninyo dahil nakita ko kayong isinasakal ang unan sa natutulog na si Maya. Ang yaya na tinakot ninyo na ipapapatay ang pamilya sa probinsya kapag ako'y nagsalita. Nagsimulang magsalita si Elena at ang bawat salita ay isang pako sa kabaong ni Isabela. Ikinuwento niya ang lahat, ang mga sigaw na naririnig niya sa gabi, ang hindi pagpapakain kay Maya, ang mga masasakit na salita. Hindi totoo yan! Sinungaling siya! Desperadong sigaw ni Isabela, tumingin siya kay Ricky. Ricky, do something! Ngunit huli na ang lahat. Ang maskara ni Isabela ay tuluyan ng nabasag. Ang eleganteng babae ay naglaho at ang lumabas ay isang sumisigaw, nagwawalang halimaw. Kasalanan mo to, Santiago! Sigaw niya, itinuturo ang kanyang asawa. Kung hindi ka lang sana laging wala. Kung binigay mo lang sana sa akin ang atensyon na nararapat sa akin. Oo, sinaktan ko ang anak mo. At dapat lang sa kanya yon. Isang salot sa buhay ko. At ikaw, dapat matagal ka nang namatay. Dapat naging epektibo ang lason. Inamin niya ang lahat. Sa gitna ng kanyang galit, sa harap ng mga pulis, sa harap ng mga abogado, inilantad niya ang lahat ng kanyang kasamaan. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa silid pagkatapos ng kanyang pagsabog. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis. Mrs. Isabela de la Cruz, Attorney Ricardo Robles, inaaresto namin kayo sa salang conspiracy to commit murder, frustrated homicide at child abuse. Sabi ng isang pulis habang ipinoposas ang kanilang mga kamay. Habang hinihila sila palabas, tumingin si Isabela kay Santiago. Ang kanyang mga mata
ay nag-aapoy sa sukdulan na pagkamuhi. Ngunit hindi na natinag si Santiago. Ang laro ay tapos na. Ang katotohanan, gaano man ito katagal itago, ay palaging mananaig. Makalipas ang 6 na buwan, ang balita tungkol sa De La Cruz scandal ay yumanig sa mundo ng negosyo at alta sosyedad, ngunit tulad ng lahat ng bagay, ito'y dumaan din. Si Isabela Reyes at Ricardo Robles ay napatunayang nagkasala sa lahat ng paratang at nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang kanilang mga mukha sa dyaryo ay unti-unting napalitan ng mga bagong issue. Ngunit para kay Santiago at Maya, ang paglipas ng panahon ay may ibang kahulugan. 1 linggo matapos ang pag-aresto, inilagay ni Santiago ang mansyon sa Forbes Park sa merkado. Ang bawat sulok ng bahay na yon ay isang paalala ng isang masamang panaginip at kailangan nilang magising. Sa boardroom ng De La Cruz Holdings, sa harap ng mga taong nagulat, inihayag ni Santiago ang kanyang indefinite leave of absence bilang chairman at CEO. Ibinenta niya ang malaking porsyento ng kanyang shares, sapat para masigurong hindi na siya kailangang magtrabaho pa kahit kailan, at ipinamahagi ang ilan sa kanyang mga tapat na empleyado. Iniwan niya ang kanyang imperyo. "Saan po kayo pupunta, sir?" tanong ni Nina, ang kanyang tapat na assistant, na may luha sa mga mata. Ngumiti si Santiago. "Magiging isang ama ako sa kauna-unahang pagkakataon ng buong puso." Ang kanilang bagong simula ay nagsimula sa isang lugar na malayo sa ingay at gulo ng Maynila. Isang bahay bakasyonan sa Tagaytay na matagal nang hindi nabibisita, na napapaligiran ng mga puno ng pino at may tanawin ng lawa ng Taal. Dito, ang hangin ay malinis at ang katahimikan ay nakakagaling. Ang mga unang linggo ay mahirap. Si Maya ay nag-umpisang mag-therapy sa isang child psychologist. May mga gabi kung kailan siya'y nagigising na sumisigaw, binabangungot. May mga araw kung kailan siya'y hindi nagsasalita, nakatingin lang sa malayo. Ngunit si Santiago ay hindi sumuko. Nandoon siya sa bawat session ng therapy. Nandoon siya sa bawat paggising niya sa gabi. Handang yakapin siya hanggang sa muli siyang makatulog. Ang CEO na dati nag-uutos sa libu-libong empleyado ay natutong magluto ng paboritong adobo ni Maya, natutong mag-ayos ng kanyang buhok, at natutong makinig, hindi sa mga business reports, kundi sa katahimikan ng kanyang anak. Sama-sama silang nagtanim sa hardin. Nagtanim sila ng mga bulaklak na may makukulay na talulot, pula, dilaw, rosas. Sa bawat butong kanilang itinatanim, tila may bago ring pag-asa na sumisibol sa kanilang mga puso. Isang maaraw na hapon, habang nagdidilig sila ng mga halaman, biglang nagsalita si Maya. "Papa," sabi nito sa mahinang boses. Huminto si Santiago at hinarap ito. "Yes, anak." "Kasalanan ko po ba?" Lumuhod si Santiago sa kanyang harapan. Ipinantay ang kanyang sarili sa kanyang anak. "Ang alin, anak? Walang anumang kasalanan mo." "Kasi po," sabi ni Tita Isabela, "bad girl daw po ako. Kaya ka laging umaalis." Isang matinding sakit ang muling kumirot sa puso ni Santiago. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. "Hindi, Maya. Hindi yan totoo. Ako ang may kasalanan. Ako ang naging abala. Ako ang umalis. Pero hindi na mauulit yon. Pangako." Hinalikan niya ito sa noo. "Ikaw ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. You are my treasure. At hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa iyo ulit." Mula sa araw na yon, unti-unting nagbago ang lahat. Nagsimulang bumalik ang mga ngiti ni Maya. Sa unay nahiya, pagkatapos ay naging mas madalas. Ang kanyang mga guhit ay unti-unti na namang napuno ng mga masasayang kulay. Nagsimula na siyang magkwento tungkol sa mga ibon na nakikita niya, sa mga bulaklak na namumukadkad. Ang kanyang boses, na matagal na naging isang bulong, ay muli nang tumatawa. At ngayon,
Sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng mangga sa kanilang hardin, nakaupo si Santiago sa isang upuan, nagbabasa ng libro. Ilang metro mula sa kanya, may isang duyan na nakasabit sa isang matibay na sanga. Nakatayo si Maya sa likod ng duyan, tinutulak ito. Ngunit walang laman ang duyan. "Anak, sinong tinutulak mo dyan?" tanong ni Santiago. Tumingin si Maya sa kanya. Isang malaking nangiti ang nasa kanyang mga labi. "Si Mama po," sabi niya. "Ang ganda-ganda raw dito." Napangiti si Santiago. Hindi niya alam kung ito'y imahinasyon lang ng isang bata o isang bagay na mas malalim pa. Ngunit hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga, ang kanyang anak ay natututo ng muling mangarap. "Sige, upo na ako dyan, anak," sabi ni Maya. Tumatakbo papalapit sa duyan. "Ako naman po ang itulak mo, Papa." Tumayo si Santiago, inilapag ang kanyang libro at lumapit sa kanyang anak. Marahan niyang itinulak ang duyan at isang malakas, malinaw at masayang tawa ang pumuno sa hangin. Isang tunog na matagal niyang inasam na marinig. Ang tawa ng kanyang anak, ang tunog ng kanilang bagong simula. Habang pinapanood niya si Maya na umuugoy pataas at pababa, ang kanyang mukha ay nakatingala sa asul na langit. Isang ringtone ang pumutol sa katahimikan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa screen, nakasulat, Dela Cruz Holdings. Tinitigan niya ito ng ilang segundo. Ang simbolo ng kanyang nakaraang buhay, ng kanyang mga ambisyon, ng kanyang mga pagkakamali. Pagkatapos, ngumiti siya, pinindot ang ignore, at ibinalik ang telepono sa kanyang bulsa. Ibinalik niya ang kanyang buong atensyon sa duyan, sa tawa ng kanyang anak, sa yaman na hindi kayang tumbasan ng kahit anong salapi sa mundo. Sa huling bahagi ng kwento ni Santiago, malinaw na ang kasakiman at pagtataksil ay may hangganan, at ang hustisya ay laging may daan upang manaig. Ang pagkakalantad ng krimen ni na Isabela at Ricky ay hindi lamang pagbagsak ng mga maskara, kundi isang babala na walang kasinungalingang kayang itago ang katotohanan magpakailanman. Para kay Santiago, ang tunay na kapatawaran ay nagsimula sa pag-amin ng pagkukulang bilang ama at sa pagpiling manatili, magbantay at magmahal. Hindi ito kwento ng yaman o kapangyarihan, kundi ng pagbabalik sa mga halagang tunay na mahalaga. Ang kaligtasan na ng anak, ang presensya ng magulang, at ang kapayapaang hindi nabibili ng salapi. Sa paglayo ng mag-ama mula sa huwad na karangyaan, natagpuan nila ang paggaling at pag-asa sa isang payak na buhay. Kayo, mga kaibigan, ano ang mas pipiliin ninyo? Tagumpay na walang oras para sa pamilya? O buhay na tahimik ngunit buo ang puso? Kumusta kayo ngayon? May mga sugat ba kayong unti-unting hinaharap? Nandito ang aming channel, handang makinig at umalalay sa inyo.